Gaano po ba kahaba o katagal yung walang hanggan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminary Edition. Na yung topic po natin ngayon ay eternity. Ibig sabihin po walang hanggan. Eternity when used of God means that He has no beginning, end, or change. He is the eternal, unchanging Creator and He sees all moments, past, present, and future at once. So yung Diyos natin, outside of time, He is eternal. Nakikita niya yung past, present, future sabay-sabay. While God exists beyond time, He still works within time according to His perfect will. So dahil yung Diyos ay eternal, nasa labas siya ng panahon, ng time, at the same time, kumikilos siya within time. Kaya kasama natin ang Panginoon ngayon, nakikipag-fellowship sa atin ngayon. And kumikilos siya sa history. Kagaya nung sinugo niya ang ating Panginoong Jesucristo, si Jesus Christ talaga, historical Jesus. Now, sabi po dito sa Psalm chapter 90 verse 2, "Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God." Ibig sabihin, yung Diyos natin, eternal. Walang beginning, walang end, from everlasting to everlasting. Bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Kaya yung Diyos po natin, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ibig sabihin, walang beginning, walang end. Walang nag-create sa Diyos. He is the creator of all things and He created time. So ito po yung katuruan natin ngayong araw. Number 1, God is eternal and therefore unchanging. Alam niyo po, pag naunawaan natin yung eternality ng Diyos, yung Diyos natin eternal, ibig sabihin, hindi siya sakop ng time. Yung time kasi, nilikha lang ng Diyos. At the beginning point in time, nag-create ang Diyos ng matter, time, matter, and space. Lahat yun sabay-sabay nilikha niya, no? Yung Diyos natin, sa makatuwid, hindi siya sakop ng space, time, and matter. Hindi siya sakop ng universe. Hindi natin pwedeng sabihin na yung Diyos nandyan sa ibang planeta o nandun sa ibang galaxy. Hindi ganun eh. Yung buong creation nag-e-exist sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin yung Diyos nag-e-exist sa ibang galaxy, nandun siya, no? Nakaupo siya doon. Hindi ganun. Sa halip, yung buong creation nasa presensya ng Diyos. Now, dahil ang Diyos natin, hindi siya sakop ng time, hindi siya sakop ng panahon, yung Diyos natin, masasabi natin, hindi nagbabago. Kasi yung nagbabago lang naman yung sakop ng time. Parang yung mga tao, yung puso ng tao, dahil sakop tayo ng time, minsan nagmamature, minsan nagiging immature, minsan okay, minsan hindi. Kasi within time nagbabago-bago. Pero yung Diyos natin, He is outside of time, stable, wala talagang nagbabago sa Diyos. He is the same, yesterday, today, and forever. Kaya yung pagtitiwala natin sa Diyos, alam natin na yung Diyos, hindi nagbabago. Kaya pwede natin talaga siyang pagtiwalaan. Reliable talaga siya. Sabi nga rito sa Numbers 23:19, God is not a man. God is not man that He should lie, or a son of man that He should change His mind. Has He said and will He not do it? Or has He spoken and will not fulfill it? Yung Diyos ba, yung pabago-bago ba yung isip niya? Na pag may sinabi siya, pwedeng baliin niya yung sarili niya sinabi, yung nangako siya, tapos di niya tutuparin. Hindi ganun yung Diyos. Yung Diyos, pag may sinabi siya, tutuparin niya yun. Kasi yung Diyos, hindi pa bago-bago ng isip. Yung Diyos natin, hindi pa bago-bago ng nature. Kaya yung Diyos na mabuti, kailanman, hindi magiging masama. Kaya ang sarap magtiwala sa Diyos. Lord, thank you. You are unchanging. Sa theology po yan, immutable. Hindi siya nag-mutate. Immutable siya. Hindi siya nagbabago. Kaya yung Diyos natin, yung Diyos ng pag-ibig, forever, for eternity, pag-ibig siya. Nung minahal ka niya, forever yan. Sa Diyos may forever, pero sa love life dito sa lupa, sabi ng iba, wala daw forever, no? Well, totoo naman, pabago-bago talaga yung tao, ganun talaga sila Ganun talaga tayo. Pero sa Diyos, merong forever. Nung minahal ka niya forever. So, that's number 1. God is eternal, and therefore unchanging. Again, sabi sa isang verse, Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Napakaganda pong verse sa Bible. Number 2 po,
God exists both outside and inside of time. So yung Diyos po, nag-exist siya outside of time. Ibig sabihin, dahil nasa labas siya ng panahon, ng time, nakikita niya yung past, present, future at the same time. Para pong parada yan eh. Sa seminary, ganun po yung illustration dito. Nakikita mo yung, kapag ikaw ay nasa helicopter, nakikita mo sa isang parade, no? Yung simula, gitna, tsaka dulo. Sa perspective ng Diyos, yung time, yung history, parang parada. Nakikita mo sabay-sabay yung past, present, and future. So, ganun po ang implication nun. God exists outside of time. At the same time, He exists inside of time. Kaya nung nagkatawang taong Panginoon Jesucristo, nakisalamuha talaga siya sa mga tao in history. Meron talagang fellowship. And even now, kasama natin ang Panginoon right now. Nakikipag-usap tayo sa Panginoon within time. Nagre-respond ang Diyos sa atin within time. Actively nakikipag-fellowship yung Diyos sa atin. Rumeresponde sa mga panalangin natin. So masasabi po natin na bagamat ang Diyos, He is outside of creation, He is also in creation, actively working in creation. He is outside of time, at the same time, actively present in our time. Kaya yung Diyos po natin, hindi siya yung Diyos ng iba na yung nagpakalayo-layo na hindi tayo makarelate. Yung Diyos natin, kasama natin ngayon, kausap natin ngayon, pwede mong kausapin. Siya yung Diyos na gusto-gusto niyang ibahagi yung sarili niya sa atin na, hey bro, sister, no? Tayong lahat, pwede tayong dumalangin sa Kanya. And He is present with us. Nakikinig siya sa ating mga panalangin. Pangatlo po, God gives us the life of Christ, our eternal life. Tayo po mga Kristiyano, nananampalataya sa Panginoon Jesucristo, yung ibinigay ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na po yun, hindi po yun basta buhay lang eh. Kaya tayo may buhay na walang hanggan kasi ang ibinigay ng Panginoon Jesucristo sa atin ay yung sarili niyang buhay. Siya mismo yung ibinigay niya sa atin. Kaya kapag si Kristo ay nasa iyo, meron kang buhay na walang hanggan. Because Jesus Christ is our eternal life. Si Jesucristo mismo yung buhay na walang hanggan. Pansinin niyo po sa mga verses na ito. Sabi po rito, John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. The one who believes in me will live even though they die. Sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Pag nasa sayo ako, you will live forever. John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Jesus Christ, I am the life. Kaya pag nasa iyo ako, meron kang buhay na walang hanggan. Colossians 3:4, when Christ, who is your life, sino daw po yung life natin? Si Kristo. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. 1 John chapter 5:11 through 12. And this is the testimony. God has given us eternal life. Binigyan tayo ng eternal life. And this life is in His Son. Ibig sabihin yung buhay na kay Kristo, yung eternal life, yun mismo ibinibigay niya sa atin. Tingnan niyo po verse 12. Whoever has the Son has life. Kaya pag nasa iyo si Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Kasi si Kristo, siya mismo yung buhay natin. Whoever does not have the Son of God does not have life. Ibinahagi talaga ng Panginoong Jesucristo yung kanyang sarili sa atin. Kaya pag nananahan sa iyo ang Panginoong Jesucristo, you will live forever. Because He is our eternal life. Paano ba natin illustrate, no? Gano'ng kahaba yung eternal life? Mga kapatid, tingnan niyo po itong hawak ko na ito na sinulid. Sinulid tali, no? Kapag sinukat ko po yan, let's say, kada sentimetro po yan, centimeter niyan ay 1 taon. So, ganyan yan, no? Ganito lang kahaba, 10 years na. 10 years na. Kapag inikot ko ito ng dalawa, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years. So, paano natin illustrate gano'ng kahaba ang walang hanggan? Kapatid, ito po, kahit bilugin mo to, ikot mo ng ikot to, hanggang sa mapuno yung buong mundo, yung maging bola na siya, na kasing laki ng planeta ng planet Earth. Hindi natin may kumpara, kulang pa yun sa buhay na walang hanggan.
Kahit po ito maging kasing haba na, kasing laki na ng galaxy. Inikot mo ng inikot na ganyan. 10 years kada isang dangkal, no? Maging kasing bilog siya ng galaxy. Kulang pa yun. Simula pa lang yun ng eternity. Simula pa yun ng walang hanggan. Ganun po yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Walang katapusan. Yan po ang meron tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Paano po natin i-apply ito? God is eternal. And God has given us eternal life. Number 1 po, trust that God does not change over time. Dahil ang Diyos ay eternal, hindi siya nagbabago. He is outside of time. Mapapagkatiwalaan po natin na yung Diyos hindi talaga nagbabago. Stable. Kaya nung nangako siya na bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, bibigyan niya talaga tayo ng buhay na walang hanggan. Nung sinabi niya na mahal kita, talagang totoong-totoo yun at hindi magbabago yung pagmamahal na yun. Kaya napakasarap na sa piling ng Diyos eh. Kasi stable siya eh. Hindi kagaya ng mga tao sa paligid natin, hindi stable. Mahal ka niya kahapon pero ngayon hindi na. No? Pero yung Diyos nung minahal ka niya, stable yun. Unchanging yun. Yung pinakilala ng Panginoong Jesucristo, nung pinakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa atin na mabuting Diyos, forever yun. For eternity yun. Kahit punuin mo ng sinulid na yung buong creation at bumilang ka 10 years, 20 years, 30 years, hindi magbabago yung kabutihan ng Diyos. God will forever be good and loving. Kaya pwede natin pagtiwalaan yung Diyos, reliable siya eh. Completely reliable, Lord. I can trust you because you'll never change. Number 2 po, do not give up because God is actively working. Huwag po tayong sumuko sa anumang hamon ng buhay. Kasi yung Diyos natin, hindi siya nasa labas ng creation at hindi siya nasa labas ng time at nanonood lang sa atin, no? Tinitingnan niya lang yung past, present, and future natin. Yung Diyos po natin, He is actively working right now. He is present with us. Kasama natin siya. Yung presensya ng Diyos, nasa sa atin. At yung buong creation, nasa presensya ng Diyos. Kaya yung Diyos, He is actively working right now. I'm not sure kung ano po yung pinagdadaanan natin sa kasalukuyan. Pero ang gusto ko lang sabihin, God is not a distant God. Hindi siya yung Diyos na malayo. Ang Diyos natin, siya yung Diyos na malapit na kasama natin ngayon. And He is actively working in our lives. Sabi nga po rito, Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to the end. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Nilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayunman, hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Though maraming mystery sa atin, no? Maraming mystery, hindi natin alam yung lahat ng mga bagay. Pero ang masisiguro natin, ginagawa ng Diyos ang bawat, He has made everything beautiful in its time. Ginagawa ng Diyos ng maganda ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. And number 3 po, remember that our suffering is temporary while our hope in Christ is eternal. Sabi po ni Apostol Pablo, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan, temporal, ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Yung walang hanggan, hindi mo maikukumpara sa temporal, present suffering. Mga kapatid, sa discussion po natin, pag-usapan natin to, no? How does God's unchanging nature strengthen our faith in a changing world? Yung nature ng Diyos na hindi siya nagbabago, paano na ito magpapalakas ng ating pananampalataya dito sa pabago-bagong mundo? Samahan niyo po ako sa panalangin. Eternal God, you are beyond time. And yet you have chosen to be present with us in every moment. Thank you for your unchanging nature, that you are the same yesterday, today, and forever. Help me to live in the light of eternity, not distracted by temporary things of this world.
When I face uncertainty or fear, remind me of your eternal promises and your sovereign rule over all things. Strengthen my faith in your unchanging nature in this changing world. May I walk with an eternal perspective, trusting in your perfect plan. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Ryan, partner natin sa devotion natin na ito. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At happy birthday po kay Joy Salazar. No? Nakikigalak po kami sa inyo. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.